Electronic cigarette. Ito ay mas kilala bilang vape. Bilang estudyante ng Centro Escolar University Manila, minsan ko na ring nakita ang ilang mga estudyante sa loob o labas ng campus na patagong gumagamit nito. Dahil sa pagkalat ng vape, may ilang mas pinipili na ang paggamit nito kaysa sa paninigarilyo. Ang aming two-man team ay may nakilalang mga estudyante at sila ay aming nakapanayam ukol sa kanilang paggamit ng vape. You can call me Shin. For me, so mag-fact check syempre. Feeling ko mas safe siya para sa mga tao nakapaligid sa'yo. Kasi I feel like mas delikado yung sigarilyo kasi yung mga second-hand, yung mga inhalers, yes. Feeling ko mas safe yung vape. Something na hindi ko dapat pinagagastusan. So ito siya, Toha. Ako si King, ang baby boy ng Salams. Hindi rin ako tumagal. Nahihilo kasi talaga ako sa Yossi. Kahit sabihin mong Yossi yan or vape, pareho yung pollution na pumapasok sa lungs mo. Feel ko di pa rin sila safe pareho. Yung personal money ko na napagtrabahuan ko, yun yung pinambibili ko ng mga bisyo ko, panggala ko, panginom ko. Yun. Siguro let's say na nakaano na ako, mga more than 4K. Pero ano na yun, parang 2 years na yung 4K na yun, 4,000. What's your name? Angel? Bago ka gumamit ng vape, nag-start ka ba sa pag-yosi? Oo. Mas prefer mo na ba ang vape o yosi? Yosi pa rin. Isa ka ba sa mga tao na sa tingin ay mas safe ang paggamit ng vape kaysa sa sigarilyo? For me, hindi. Harmful din yung vape for me kasi may nicotine din naman siya. Tsaka para sa akin, hindi rin siya safe. Ini-indicate naman nila yun sa vape na bibilin mo. Actually, pag bumili ka, tatanungin ka rin nila kung ilang percentage yung gusto mo. My name is Hasina, you can call me Has. Currently, wala akong ginagamit na vape kasi nag-quit na ako. Nung nag-vape pa ako, 2 types yung gamit ko. Yung Oxva na slim and RelX. Kailan ka nag-quit? 8 months na, matagal na. Mas nauna akong mag-vape and then during nag-vape ako, dun ako nagtatry mag-yosi. Nag-quit ka na both? Yeah. Actually, I don't believe na mas safe ang vape kaysa sa yosi. Kasi even though magkaiba yung side effects nila, but negative effects nila sa katawan ng tao, meron ding negative effects yung vape. Like for example, based on my own experience, medyo nawawalan ako ng boses. That's also the reason kung bakit nag-quit ako mag-vape. Kasi napapansin ko na parang nagta-tight yung pharynx ko. During that period, 1st to 2nd year, nahulihan ka na ba once ng mga guards dito? Dito, hindi. Hindi ko na kasi, hindi na naabutan na face-to-face na nag-vape ako. Kaya hindi ko na nadala dito. Pandemic, yeah. Dito sa kalye ng Gastambiden na malapit lang sa CEU, matatagpuan ang isang barbershop na nagbibenta rin ng mga electronic cigarettes o yung mga non-nicotine products. Dito ay nakilala namin si Kuya Gerald na nagbabantay ng shop. Wala lang, tindera lang. Sino yung madalas na bumibili ng vape sa inyo? Mostly student, ganyan. UE, CEU, NU, University of Manila. Inaalaw nyo rin ba silang bumili sa naka-uniform? Hindi naman naka-strip? Ang sinabi lang sa akin ni boss is kailangan 21 above lang yung pwedeng bumili. Yung ID talaga nila, kailangan may naka-indicate na age sa ID nila. Ako kasi nagbe-base ako sa sa appearance na lang din. Lalo pag hindi naman naka-uniform. Ito mga Flaba, Git Bar, Relax. Mas mababa sa amin. Lalo na yung pads. Mostly sa iba 200, sa amin 170. Ako si Ate Jen Carino, naka-duty sa Densay Guard ngayon. Dati marami kaming nahuhuli. Sa ngayon kasi, ina-advise namin lalo mga freshmen, nakikita namin sila sa daan, nagbe-vape, nag-yosef. Pero ina-advise muna sila ngayon na, sa uulitin, pag nahuli sila, confiscated ID sila with violation na yun. Sa ngayon, wala akong nakikita pang mga vape sa bag kasi sila mautak na sila, nilalagay na sila sa bulsa. Advice sila na hindi pwedeng gamitin sa loob kasi personal gamit nila yan eh. Pero kung mahuli man sila sa loob na gumagamit ng vape, ayun, automatic, dalhin sila sa student affairs. Ay, hindi sila pinapabayaan. Sinisita pa rin sila. Once suot nila ang uniform ng CEO, ID ng CEO, bawal silang gumamit ng vape or yosi sa daan. Kaya bawal talaga yung vape na gagamitin na sa loob ng campus or sa labas, malapit sa CEO. Ano yung sa tingin mong gagawing punishment sa mga estudyante? Kina-counsel yata sila ng sawi tapos pinapaharap sa guidance kasama na ang parents nila. May mga sa first offense hanggang sa parents na nila ipapaharap sa kanila.
Ayon nga sa nakapanayam nating Lady Guard na si Ate Jen, ang mga nagve-vape o naninigarilyo sa loob at labas ng campus ay paglabag sa batas ng university ayon dito sa CEU Student Handbook. May karampatang parusa rin sa kung gaano kamadalas na ito nalalabag mula first offense hanggang sixth offense o exclusion. Ayon din sa Republic Act 11900 Section 9, ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga vaporized nicotine and non-nicotine products or novel tobacco products sa loob ng 100 metro malapit sa kahit anong paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa ating impormasyong nakuha mula sa mga estudyante ng CEU Manila na gumagamit ng electronic cigarettes, very accessible na nga naman yung mga vape sa puntong may mga nagbebenta nito malapit sa CEU kahit ipinagbabawal naman talaga. Hanggang sa panayam kasama ang mga opisyal ng universidad, talaga nga namang may mga iilang pinagbabawal na batas sa loob ang nakakaligtaan pa rin natin. Affordable na vape? Kayang-kayang bilhin ng mga estudyante ng CEU Manila yan. Ngunit paalala lang, sa kasabihan nga, too much of anything is bad for you. Marapat lang nabigyang pansin ang ganitong issue sa loob at labas ng paaralan upang matutukan ang kapakanan ng ating mga matatalinong eskolaryan.